Madaling araw pa lang, bago pa man sumiklab ang araw sa kalangitan, maagang nagpunta sa Pangpang si Lena para abangan ang mga dadaong na bangka galing sa laot. Isang fish vendor si Lena Alejos at ito rin ang pangunahing hanap buhay sa lugar nila. Bukod kasi sa magandang tanawin, ito rin ang naging isang attraction para sa mga turista at kilala rin ang lugar na ito sa mga maraming yamang dagat. Ang karagatan, naglalayag sa katahimikan at kapayapaan. Ang simoy ng hangin, dahan-dahang humahaplos sa kanyang balat. Dala ang alat na amoy mula sa malalim na karagatan. Mula sa kanyang pwesto, maagap niyang napapansin ang mga bangkang unti-unting lumalapit sa Pangpang. Ang mga alon, marahang humahaplos sa buhangin. Ang aga mo, iha. Mukhang maraming benta naman ha. Masayang sambit ang isang ginang sa kanya. Opo, Manang Iseng. Kailangan natin magdoble kayod para may pangtustos sa pang-araw-araw. Nakangiting sambit ni Lena. Dala niya ang ilang banyera para sa angkating isda. Habang abala sa pagmamasid si Lena, bigla siyang tinanong ng isang ginang tungkol sa kanyang ina. Kaya naman, napalingon siya dito. Kamusta pala ang nanay mo? Biglang tanong pa ng isang ginang. Agad din nagbigay ng kasagutan si Lena para sa tanong ng ginang. Bumubuti naman po. Kailangan lang po talaga ma-maintain ang gamot niya. Sagot niya. Ganun ba? Mabuti na lang pala at may isang masipag na anak si Elaine. Puri sa kanya ng ginang. Napangiti naman si Lena sa pagtanggap ng papuri mula sa ginang. Ayun na sila! Sigaw naman ng isang lalaki. Matapos ibinaling ni Lena ang tingin sa paparating na mga bangka galing sa laot. Lumapit na rin sila para salubungin ang mga dadaong na bangka. Ang huling bangka ang pumukaw sa mata ni Lena. Isang binata ang lula ng bangka. Nakasuot ito ng puting sando at isang faded jeans. Hindi pamilyar kay Lena ang mukha nito. Tila bagong dating dito sa lugar nila. Kapansin-pansin din ang pagiging matipunong katawan. Nagpapahiwatig na madalas itong nag-ehersisyo para mapanatili ang bulto ng katawan at ang mabibigat na aktibidad bilang isang mangingisda. Ang kulay ng kanyang balat, moreno, na tila nagpapahiwatig na maraming araw na inilagay sa ilalim ng sikat ng araw. Mabilis na bumaba ang lalaki sa bangka. Bitbit ang 2 balde na mga huli niyang isda. Saka inilapag sa may Pangpang. Dahil sa dami ng mga mamimili, pinagkaguluhan ng mga sariwang isda na dala ng mga lumaot na mangingisda. Kay lumapit na rin si Lena para makapili ng mga sariwang isda na ititinda niya. Tinanong ni Lena si Manang Ising na abala rin sa pagpili ng mga isda. Kilala niyo po ba ang binatang iyan? Hindi mapigilan ni Lena ang kanyang pagka-curse sa binata. Sumagot naman si Manang Ising. Ah, itong si Lucas ba? Sabay turo ni Manang Ising sa lalaki na abala naman itong makipag-usap sa kapwa niya mangingisda. Kailan ko lang rin yan nakita. Siguro mag-iisang taon na yan rito. Dugtong naman ni Manang Ising. Tumango na lamang si Lena at tinuon ang pansin sa mga sariwang isda na nahuli ni Lucas. Habang abala si Lena sa pagpili ng mga isda, hindi naman maiwasang titigan ni Lucas ang dalaga. Tila't nawala ito sa kanyang katinuan tuwing nakikita ang dalaga. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi mapigilang pantayan ni Lucas ang tingin ng dalaga. Sa isip ni Lucas, bumabalik ang mga alaala ng unang pagkakataon na nakita niya si Lena. Habang naglalakad sila ng kanyang pinsan sa kahabaan ng mga tindahan sa wet market na ito, ang kalsada puno ng mga tao. May mga naglalako ng gulay, isda at iba't ibang produkto. Isang dalaga ang pumukaw ng pansin niya. Ang dalagang abala sa paglalako ng mga isda. Ang kanyang puso nag-aalab at tila ba ang oras huminto sa pag-ikot. Kilala mo ba siya? Tanong ni Lucas sa pinsan. Subalit
Tila wala itong pakialam sa kanyang tanong dahil abala ito sa pagpili ng keychains. Kaya agad niya itong tinapik para makuha ang atensyon nito. Ano ba yun? Busy ako magtingin dito oh. Sagot ng pinsan niya, halatang inis. Ang sabi ko, kilala mo ba siya? Pagtulak ni Lucas at tinuro ang dalaga. Abay, malay ko, kung gusto mo siyang makilala, bakit hindi mo lapitan? Pangaasar ng pinsan niya. Taga rito ka, pero wala kang silbi. Biro ni Lucas. Tinamaan ka ba sa ganda niya? Naku, kung magiging torpe ka lang dyan, maunahan ka lang. Sagot ng pinsan niya na nagpapatawa. Binaliwala na lang ni Lucas ang mga sinabi ng pinsan niya. Pinagbasdan niyang mabuti ang dalaga. Ito ang unang pagkakataon na nadaman niya ang kakaibang damdamin sa kanyang puso. Hanggang isang araw, hindi nakayanan ni Lucas ang kanyang kuryosidad. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon bilang tagapagmana ng isang kilalang 5-star hotel sa loob at labas ng bansa upang magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol kay Lena. Sa pamamagitan ng kanyang mga koneksyon sa industriya, natuklasan ni Lucas ang buong estado ng buhay ni Lena. Panganay siya sa 3 magkakapatid at dahil may karamdaman ang kanilang ina at pagkawala ng kanilang ama, siya ang naging haligi ng kanilang pamilya. Ang simpleng dalaga na nagtatrabaho ng marangal sa lokal na pamilihan upang matustusan ang kanilang pangailangan. Dito nagdesisyon si Lucas na magpanggap bilang isang mangingisda para lamang masilayan ang dalaga. Natatandaan pa ni Lucas matapos niyang dalhin ang kargada ng mga isda sa isang tendera sa tapat ng store ni Lena, nasilayan niya ang dalaga na abala sa pagtitinda ng isda at pagtatanggal ng pilak ng kaliskis ng isda na tila kumikinang tulad ng buwan sa tubig. Gayon din ang mga mata ni Lucas na kumikinang tuwing pinagmamasdan si Lena sa malayo. Sa loob ng ilang linggo ng panood kay Lena, hindi lamang ang kanyang kagandahan ang nagustuhan ni Lucas, pati na rin ang kabaitan na makikita mo sa kanyang mga mata nang bigyan niya ang libreng isda ang namamalimos na babae. Dala-dala nito ang anak niya. Ang paraan din kung paano itrato ni Lena ang lahat ng tao na may respeto kahit ano pa ang kanilang estado sa buhay. Magtatakip si Lim na nang mapansin ni Lucas na nahihirapan si Lena na hilahin ang banyera ng isda papasok sa kanyang stall. Hindi napigilan ni Lucas ang damdamin sa kagustuhang tulungan si Lena. Kaya lumapit siya rito. Kailangan mo ba ng tulong, miss? Tanong ni Lucas. Tumingin si Lena na may pagkagulat sa kanyang mga mata sa pagsulpot ng isang estangherong lalaki. Oo hindi ko kasi mahila itong banyera. Sagot ni Lena. Sige, ako na ang gagawa. At agad na hinila ni Lucas ang banyera papasok sa stall ni Lena. Naku, salamat ha. Hindi ko alam ang gagawin ko kung paano ko ipapasok ang banyera. Natatawang sambit ni Lena. Sariwa din sa laala ni Lucas kung paano siya tinuruan ni Lena na maglinis ng isda. Nang muli niya itong tulungan dahil sa dumadagsang turista at mamimili sa pwesto niya. Maraming salamat. Kung wala ka, baka hindi ko na alam ang gagawin ko sa sobrang daming customer. Sambit ni Lena habang pinunasan niya ang kanyang kamay sa apron ng kanyang suot saka humarap kay Lucas. Walang anuman, tugon naman ni Lucas. Ngayon, pagkatapos mamili ni Lena ng mga isda, agad ding kinuha ng kargador ang banyera para ilagay sa sasakyan niya. Kinakabahan si Lena dahil kailangan na niyang magbayad ng mga biniling isda kay Lucas. Abala ang binata sa pag-aayos ng lambat. Dahan-dahang lumapit si Lena na makalapit, nagkatinginan sila ni Lucas. Wala ni isa sa kanila ang gustong bumasag sa katahimikang namayani. Naglakas ng loob si Lena na pantayan ang malalim na tingin ni Lucas. Ito pala yung
bayad ko sa mga nakuha kong isda. Nauutal na sambit ni Lena. Maraming salamat. Tugon ni Lucas, saka inabot niya ang bayad ni Lena. Nagdampi ang mga kamay nila at hindi sinasadyang makaramdam sila ng parehong elektrisidad. Hindi mapigilan ni Lena na tanungin muli ang binata. Taga rito ka ba? Kuryosong tanong niya. Hindi, pero mag-iisang taon na ako simula nang lumipat. Sagot naman ni Lucas, abala pa rin ang sarili sa pag-aayos ng lambat. Ah, okay. Mauna na pala ako. Salamat sa magandang huling mga isda. Nakangiting sambit niya. Tumigil naman ang mundo ni Lucas nang masilayan ang matamis na ngiti ng dalaga. Para bang hinahaplos ang puso niya na kanina pa gustong kumawala. Na makaalis na si Lena, hindi niya mapigilang makaramdam ng isang mainit na dampi sa kanyang puso kahit na sa maliit na interaksyon na meron sila ni Lucas. Kinaumagahan, ganun pa rin ang routine ni Lena. Bibili siya ng mga isda sa mga mangingisda bago niya dalhin sa kanyang pwesto. Nang masilayan muli si Lucas na isang mabilis na hakbang, bumaba ito sa bangka. Nagkatinginan silang muli. Sinalubong siya ni Lucas na may ngiti sa labi. Magandang umaga, Lena. Bati ni Lucas nang malumanay ang kanyang tinig. Biglang napaisip si Lena. Bakit alam niya ang pangalan ko? Nagtatakang tanong ni Lena sa kanyang sarili. Ngunit isang ngiti ang ibinalik ni Lena. Naramdam ang init na dumaloy sa kanyang puso. Magandang umaga din, Lucas. Tugon niya. Paalis na din si Lena matapos niyang mabili muli ang isdang ititinda. Biglang lumapit si Lucas sa kanya. Lena, saglit lang. Pagtatawag ni Lucas. Huminto naman si Lena saka hinarap ang binata. Busy ka ba mamaya? Anong oras matatapos ang pagtitinda mo? Dugtong ni Lucas. Hindi ko din matiyak ang oras. Bakit? Tanong ng dalaga. Napakamot naman sa batok si Lucas bago sumagot. Gusto sana kitang yayain mamaya dyan sa may tiyanggehan. Nahihiyang sambit ni Lucas. Namula naman ang piskin ni Lena. Mabuti na lang, hindi naman ito gaanong makita. Sige, puntahan mo na lang ako sa stall mamayang alas 5. Nahihiya nang tumanggi si Lena pero iba ang sinasabi ng puso niya. Kung ganon, kita na lang tayo mamaya. Salamat sa pagpapaunlak, Lena. Masayang sambit ni Lucas. Tumangon na lang si Lena, saka kumaway para sumakay sa tricycle. Habang paalis ang sinasakyan niya, hindi niya mapigilang mapangiti sa kawalan. Maaga na lang ako magsasara kung hindi ko man mapaubos ang mga tinda. Sambit niya habang kinakausap ang sarili sa isang maliit na salamin sa loob ng tricycle. Magtatakip silim na habang ang mga ilang tindahan nagsasara na din. Inayos ni Lena ang mga natirang ilang kilong isda saka ito nilagay sa freezer. Sakto din ang pagdating ni Lucas, nakasuot ng isang puting sando at faded jeans habang may hawak na isang kumpol ng pulang rosas. Nakangiti siya na makita si Lena na abala sa pag-aayos ng mga isda sa kanyang tindahan. Magandang gabi, Lena. Tulungan na kita dyan. Sambit ni Lucas, saka lumapit kay Lena. Nako, salamat, pero kaya ko na ito. Nahihiyang sambit ni Lena, pero tinulungan pa rin siya ni Lucas. Nang matapos nila ang ginagawa, sinara na din ni Lena ang stall. Tara na, yaya ni Lena. Tumango naman si Lucas, saka sinabayan si Lena sa paglalakad. Hindi naman kalayuan ang tiyanggehan sa wet market. Ang mga ilaw na banderitas unti-unting naliliwanag habang tinatahak nila magkasama ang pinakagitna ng tiyanggehan. Nagsimulang magsalita si Lucas para basagin ang katahimikan. Anong gusto mong kainin? Tanong ng binata. Huwag kang mahiya dahil akong bahala sa'yo. Dugtong pa niya.
Hindi ba nakakahiya sa'yo? Maghati na lang tayo sa mga gastos. Suhestyon ni Lena. Ako ang nagyaya sa'yo, kaya ako ang gagastos. Tsaka, matagal ko na itong pinag-ipunan. Sambit ni Lucas. Hindi na nakipagtalo si Lena dahil ang puso niya gusto nang kumawala sa sobrang lakas ng pintig. Na makarating sila sa mga food court, hindi nag-atubiling umorder si Lucas ng shawarma. Base kasi sa nakalap ng impormasyon, isa ito sa mga paborito ni Lena. Bumili na rin ng 2 buko shake si Lucas. Saka sila naupo sa isang bakanteng lamesa. Tanaw ang peryahan. Alam mo bang, paborito ko ang shawarma? Tuwing may masayang nangyari sa buhay ko, binibigyan ko ng reward ang sarili ko ng shawarma. Panimula ni Lena. Ikaw, anong paborito mong kinakain tuwing may espesyal na araw sa buhay mo? Tugtong ni Lena, saka kumagat sa shawarma. Adobo? Maikling tugon ni Lucas. Hindi ito kadalasang inihanda sa mansyon nila, pero unang beses niya itong tinikman na makita si Lena noon na umorder sa isang karinderya ng adobo. Kaya sinubukan din niyang tikman hanggang sa naging paborito niya ito. Talaga? Hindi makapaniwalang tanong ni Lena kay Lucas. Special sa akin ang adobo dahil sa isang tao. Mahinang tugon ni Lucas, sapat na para hindi marinig ni Lena ang mga sinabi niya dahil abala na ito sa pagkain ng kanyang shawarma. Gusto mo bang magperya tayo? Anyaya ni Lena kay Lucas matapos silang kumain. Kung yan ang gusto mo, bakit hindi? Nakangiting sambit ni Lucas. Masaya namang hinawakan ni Lena ang kamay ni Lucas. Sa kanya ito hinila papalapit sa isang Ferris wheel. Ngunit iba ang naging epekto nito kay Lucas. Para bang ang mundo niya biglang tumigil at dalawa lang sila ni Lena habang ang buong paligid tila naglaho sa kanilang mga mata. Sa pag-akyat nila sa Ferris wheel, ang paligid unti-unting bumabalot sa kanila ng isang magical na atmosphere. Ang mga ilaw na nagmumula sa mga rides at ang mga tindahan nagdulot ng isang masayang kislap sa paligid, habang ang malalakas na sigaw ng kasiyahan nagdudulot ng isang tunog na para bang himig ng pag-ibig. Nang marating nila ang tuktok, hindi na nila napigilan pang mapangiti sa kabila ng kanilang katahimikan. Ang ganda! Nabighaning sambit ni Lena nang makita ang kabuuan ng tanggehan. Maganda nga. Masayang sambit ni Lucas habang nakatingin sa masayang dalaga na para silang bumalik sa pagkabata habang nakasakay sa Ferris wheel. Tignan mo ang buwan! Ang gandang pagmasdan, di ba? Masayang sambit ni Lena habang tinuturo ang buwan sa kalangitan. Inangat naman ni Lucas ang tingin sa buwan. Oo, napakaganda. Sambit niya, ang kanyang mga matay sumisilip sa mga mata ni Lena. Pero mas maganda ang ngiti mo. Dugtong niya ng puno ng pag-ibig sa dalaga. Napangiti si Lena sa sinabi ni Lucas. Naramdam ang init na dumaloy sa kanyang dibdib. Bolero ka pala. Sabay tapik sa balikat ni Lucas. Pero ang sinabi ng binata, nagdulot ng isang mas malalim na ngiti sa kanilang mga labi. Nang matapos sa pag-ikot ng Ferris wheel, masayang bumaba ang dalawa. Hindi maitatagya ang ngiti na sumilay sa mga labi nilang dalawa. Baka hinahanap na ako sa bahay. Salamat sa pag-imbita sa akin, Lucas. Nakangiting tugon ni Lena. Walang anuman, Lena. Masaya ako na kasama kita. Sabi ni Lucas. Ang kanyang mga matay sumisilip sa mga mata ni Lena, puno ng pagmamahal at pasasalamat. Gusto mo bang ihatid na kita? Dugtong pa ni Lucas. Nakakahiya na. May tricycle pa naman siguro. Nahihiyang sambit ni Lena. Hindi ako mapapalagay kung hindi ko malalamang nakauwi ka ng maayos. Sambit ni Lucas. Mas lumakas ang dagundong ng puso ni Lena sa sinabi ni Lucas. Sige, kung yan ang ikakapanatag ng puso,
At isipan mo, sagot niya, hindi na maitago ang ngiti sa labi. Na makarating sila kung saan nakapark ang motor ni Lucas. Habang sumasakay sa likuran ng motor si Lena, hindi mapigilang bumilis ang tibok ng kanyang puso sa tuwa sa kanilang mga piling sandali na magkasama. Humawag ka ng mabuti. Sakay iginaya ni Lucas ang kamay ni Lena sa kanyang katawan para hindi ito malaglag. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay, ang bawat pagliko at pag-urong ng motor nagdulot ng mas maraming ngiti sa dalawa. Tila parang malayo ang biyahe pauwi sa bahay ni Lena. Sinulit naman ni Lucas ang mga sandaling kasama si Lena. Dito na lang. Nang makita ni Lena ang bahay nila, hininto ni Lucas ang sasakyan. Saka pinatay ang makina. Bumaba na din si Lena. Maraming salamat sa paghatid. Masayang sambit ni Lena. Walang anuman. Sandali lang. Tawag ni Lucas na magsimulang humakbang si Lena. Hindi mo pa natatanggal ang helmet? Nakangiting sambit ni Lucas. Sa kanya tinanggal ang helmet sa ulo ni Lena at inayos ang nagulo nitong buhok. Hindi ko naalala na may suot pala akong helmet. Pasensya na. Nahihiyang tugon ni Lena. Ayos lang yun. Tugon muli ni Lucas. Sige, pumasok ka na bago ako aalis. Sabay ngiti. Tumango si Lena na may halong kahihiyan at pasasalamat sa kabaitan ni Lucas. Kumaway pa siya bago mabilis na pumasok habang ang kanyang puso naglalaro sa tuwa sa munting oras na magkasama sila ni Lucas. Nang mas lumalim ang gabi, hindi makatulog si Lena. Nakaramdam pa rin ni Lena ang init na bumabalot sa kanya mula sa pagkakaibigan na nabuo nila ni Lucas. Hindi pa rin mawala sa kanyang isip ang masayang nangyari sa tanggihan. Pinilit niyang ibaling ang atensyon sa pagtitig sa kisame pero hindi niya maiwasang ngumiti habang iniisip si Lucas. Sa kabilang banda naman, ganun din si Lucas. Hindi siya mapalagay habang iniisip ang mga nangyari kanina. Nararamdaman niya na unti-unti din siyang magugustuhan ni Lena. Kinaumagahan, masayang sinimulan ni Lena ang trabaho. Nagdala din siya ng isang balot ng tinapay dahil maaga siyang pupunta sa Pangpang para mag-antay sa mga lumaot. Kailangan din niyang dagdagan ang kanyang mga ititinda. Mukhang nagkakamubutihan na kayo ni Lucas, Lena. Nakangiting sambit ni Manang Ising habang inaayos nito ang banyera na gagamitin. Napangiti si Lena sa sinabi ni Manang Ising. Opo, Manang. Medyo nagiging magkaibigan na rin po kami. Sabay ngiti niya. Hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang mukha. Naku, yan nagsisimula sa pagkakaibigan ang lahat, Lena. Kung sa bagay, si Lucas, isang mabuting lalaki. Base sa mga nakikita ko sa kanya, sobrang sipag pa. Kung ako sa'yo, ingatan mo ang pagkakaibigan niyo. Payo ni Manang Ising sa kanya. Tumango si Lena bilang pagtanggap sa payo ng matanda. Dumating na din ang mga lumaot. Nagsilapitan na rin ang mga mamimili ng mga isda. Kumaway naman si Lena na makita si Lucas. Lumapit ito sa binata pagkababa niya sa bangka. Magandang umaga. Nagdala pala ako ng tinapay. Baka nagugutom ka na. Masayang tugon ni Lena. Maraming salamat dito. Pumili ka ng mga isdang ititinda mo. Kahit matumal ang isda ngayon, pinilit kong makahuli ng marami para sa'yo. Sabi ni Lucas. Napangiti naman si Lena sa simpleng ginawa ni Lucas. Hindi man ito obligasyon na humili ng maraming isda pero nagpapasalamat pa rin siya dahil abala pa ito. Kung wala ka nang gagawin mamaya, pwede bang imbitahan kita ulit? Tanong ni Lucas habang tinutulungan si Lena sa pagpili ng mga isda. Saan naman? Nagtatakang tanong ni Lena. Saka binalingan ang lalaki. Sa may burol,
Magandang pagmasdan sa itaas ng papalubog na araw. Sambit ni Lucas. Mahilig ka pala manood ng sunset? Kuryosong tanong ni Lena. Oo, maganda kasing pagmasdan. Nakangiting sabi ni Lucas. Nang matapos sila sa ginagawa, tinulungan din ni Lucas ang kargador para maidala ang mga napiling isda ni Lena sa sasakyan. Sige, pumunta ka na lang ulit sa stall. Pagsang-ayon ni Lena. Ito pala yung bayad ko. Dugtong niya, sabay abot ng pera. Umalis na ang dalaga dahil kailangan pa niyang ihanda ang mga ititindang isda. Sa kabilang banda naman, gusto mang tumanggi ni Lucas na bayaran siya ni Lena sa bawat nahuhuling isda. Hindi niya magawa, baka magtaka ang dalaga. Naisip din niya ang halaga ng perang pinaghihirapan niya. Kaya hindi na din niya ipinilit pa ang gustong gawin. Ang pera ng kanyang nakukuha sa pangingisda ang ginagamit niya tuwing aalis sila ni Lena para kumain o gumala. Nang sa ganon, hindi siya umaasa sa pera na meron ang kumpanya nila. Pasado 4:00 nang sunduin ni Lucas si Lena sa pwesto niya. Nadatnan niyang naglilinis ang dalaga na mapinaglagyan ng mga isda. Napaubos mo ang mga isda? Namanghang tanong ni Lucas. Andyan ka na pala. Oo, napaubos ko. Malapit na kasi ang piyesta, kaya marami ang bumibili ng mga bulto. Idagdag mo pa ang mga turista. Masayang sambit ni Lena. Tapos na ako. Isasara ko na lang ang tindahan. Dugtong niya. Nang magsimula na silang maglakad, papunta sa kalye sa labas, isang itim sasakyan ang huminto sa harapan nila. Bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng isang formal na damit. Nandito ka lang pala, Lucas? Sambit nito. Nagtataka naman si Lena kung bakit kilala ng isang estranghero si Lucas. Anong ginagawa mo dito, Andre? Baritonong sambit ni Lucas. Nakakalimutan mo atang may iniwan kang trabaho. Pangaasar ng lalaki kay Lucas. Naguguluhan na si Lena sa mga nangyayari. Ito ba yung dalaga na nakita natin? Dugtong ng lalaki. Umalis ka na, Andre. Tatawagan na lang kita. May importante pa kaming pupuntahan. Saka hinila si Lucas si Lena papunta sa motor nito na nakapark hindi kalayuan sa nakahintong sasakyan. Enjoy your date, my dear cousin. Sigaw nito. Pinsan mo siya? Gulat na tanong ni Lena kay Lucas. Oo, tara na. Baka hindi na natin maabutan ang sunset. Sabi ni Lucas. Gusto pang magtanong ni Lena dahil ang madaming katanungan ang gumugulo sa kanyang isipan. Nang makarating sila sa burol, sakto lang din dahil papalubog na nga ang araw. Hindi naman maiwasan ni Lena ang maging tahimik. Natatakot siya na baka tuloy-tuloy siyang magtanong sa binata tapos mairita ito sa panghihimasok niya sa personal nitong buhay. Ngunit binasag ni Lucas ang katahimikan. Pansin din kasi niya ang pagiging tahimik ni Lena mula nang biglang sumulpot ang pinsan nitong si Andre. Alam din niyang maraming katanungan ang dalaga. Kahit wala siyang kasiguraduhan kung magagalit o mauunawaan siya ni Lena sa totoong pakay niya, pero kailangan na niyang sabihin ang totoo, lalo na't nagtitiwala na ang dalaga sa kanya. Ayaw naman niyang masira ang pagkakaibigan na meron sila. Nagpanggap akong mangingisda. Panimula niya. Napukaw naman niya ang atensyon ni Lena at tila pinakikinggan ng maigi ang bawat salitang binibitawan niya. Ginawa ko yun kasi nakita kita noon na nagtitinda. Dugtong niya. Isang malalim na pagbuntong hininga ang ginawa ni Lucas bago ulit nagsalita. Gusto ko kasing mapalapit sa'yo na hindi hahadlang ang estado ng buhay natin. Senserong sambit ni Lucas. Alam kong mali ang manloko ng ibang tao, pero ang intensyon ko lamang ang maging malapit sa'yo nang hindi ka nag-aalangan sa kung sino at kung anong meron ako. Dagdag pa niya. Ang boses tila gumagaral na. Ito ang unang beses na maramdaman ni Lucas
ang sobrang kaba sa walang kasiguraduhang pag-amin. Dati, wala siyang pakialam sa nararamdaman ng ibang tao. Pero iba para sa kanya, si Lena. Ang baduy mang sabihin, pero totoong na love at first sight ako sa iyo, Lena. At natakot akong hindi mo ako bigyan ng pagkakataon na makilala ako. Hindi man ako lumaki sa hirap, kagaya mo, at naranasan ang hirap ng buhay. Hinahangaan kita sa tapang at determinasyon mong buhayin ang pamilya mo. Kaya alam kong magiging hadlang ang estado natin sa buhay. Sabi ni Lucas, wala naman sa akin kung nagpanggap ka. Pero tama ka, baka ngang matakot akong kilalanin ka dahil mayaman ka. Sambit ni Lena. Nag-aalangan man siya pero hindi siya nag-aatubiling tanggapin ang mga salitang binitawan ni Lucas. Sa sandaling iyon, hindi lang basta mga salitang binitawan nila ang umikot sa paligid. Ang mga mata nilang nagtagpo sa isang pag-unawa at pagtanggap. Tahimik na tumingin si Lena kay Lucas. Ang mga mata niya ngayon puno ng pag-unawa sa ginawa ni Lucas dahil alam niya na wala namang perpektong tao sa mundo. Lahat nagkakamali, pero sa pagkakamaling iyon, dapat natuto tayo para hindi na maulit. Naiintindihan kita, Lucas. Nakangiting sambit ni Lena ang kumislap sa mga mata ni Lucas nang marinig ito kay Lena. Salamat dahil hindi nasira ang pagkakaibigang meron tayo. Pero gusto ko lang linawin sa iyo, Lena. Gusto kita. Gustong gusto. Matapang na sambit ni Lucas. At hindi ako nagmamadali. Kung magsisimula muna tayo sa pagiging magkaibigan, okay lang sa akin dahil mas makilala pa natin ang isa't isa. Dugtong pa ni Lucas. Ang totoo niyan, unang beses din kitang makita. Nakaramdam ang puso ko ng isang bagay na hindi ko pa naranasan sa ibang lalaki na nakakasalamuha ko. Sa'yo pa lang, pag-amin ni Lena. At sa oras na magkasama tayo, mas lalong lumalalim ang mga nararamdaman ko para sa'yo. Dugtong pa ni Lena. Nagulat naman si Lucas sa mga sinabi ni Lena. Tila ba pareho din pala sila ng nararamdaman para sa isa't isa. Hindi maiwasan ni Lucas ang mapangiti ng labis nang marinig ang mga salitang iyon mula kay Lena. Mahalaga sa akin ang pagkakaibigang nabuo natin, Lena. Sabi ni Lucas. Pero kung ang pagiging magkaibigan ay magiging daan para mas lumalim pa ang pagkakaibigan natin, handa akong maghintay at magbigay ng panahon. Dugtong ni Lucas na labis ang galak sa pag-ayo ng tadhana sa kanilang dalawa. Masaya din ako na nagkakaintindihan tayo, Lucas. Sagot ni Lena na may ngiti sa labi. At totoo, gusto rin kita. Sa tuwing kasama kita, ramdam ko ang kakaibang sigla at totoong kasiyahan para bang humihinto ang mundo. Ngayon, naniniwala na ako. Baka pinagtagpo talaga tayo ng tadhana. Wika ni Lena muli. Hindi ko rin mabilang kung ilang beses na kitang naisip mula nang una kitang makita. Dugtong pa niya. Habang napapalitan na ang ulam ng kadiliman at paglitaw ng mga bituin, mas lalong uminit at lumalim ang pag-ibig na nabuo sa puso ni Lena at Lucas. Marahil, totoo nga na ang tadhana ang nagdala sa atin sa isa't isa. Sabi ni Lucas na may ngiti sa labi. At sa bawat pagkakataon na magkasama tayo, lalo kong nararamdaman ang pagpapahalaga sa bawat segundo na nasisilayan ko ang mga ngiti mo. Dugtong pa ni Lucas at marahang hinawakan ang kamay ni Lena. Hindi na mapigilan ni Lena ang mapangiti sa mga sinasabi ni Lucas. Tila ba hindi napapagod ang kanyang labi. Sobrang saya ko ngayon, Lucas. Hindi ko inaasahan na magiging espesyal ang gabing ito. Pag-amin ni Lena sa totoong nararamdaman. Kahit ako, hindi ako makapaniwala na matatagap mo ang paliwanag ko ng walang halong galit. Sagot ni Lucas. Pero alam mo, sa bawat sadaling kasama kita, pakiramdam ko,
Nasa tamang lugar ako. Habang mas lumalalim na ang gabi, nagpasya ang dalawa na umuwi na. Binabaybay nila ang daan pauwi sa bahay ni Lena at naging matiwasay naman silang nakarating. Sa ilalim ng makinang na bituin, napansin ni Lena ang kalmadong kislap sa mga mata ni Lucas. Hindi niya maipinta ang ligayang nadarama. Salamat sa gabing ito, Lucas. Masayang tugon ni Lena. Salamat din, Lena, sabi ni Lucas. Lumapit naman si Lucas habang mahigpit na hinawakan ang kamay ni Lena. Gusto kong malaman mo na ang mga ngiti mo sa labi ang pinaka-importante sa akin at kahit anong mangyari, nandito lang ako palagi para sa'yo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng kinang ng mga bituin, nagsimula ang bagong yugto ng kanilang pag-ibig. Isang pag-ibig na puno ng pangako at pag-asa. Kinaumagahan, hindi mawala sa isipan ni Lena ang madamdaming usapan nila kagabi ni Lucas. Hindi din niya inakala na magagawa niyang sabihin ang totoong nararamdaman kay Lucas na may tapang at hindi nagpadala sa takot. Mas lalong tumindi ang nararamdaman ni Lena at payapa ang kanyang puso kahit na alam niyang hindi pantay ang estado ng buhay ang meron sila ni Lucas. Balak din ni Lena na ipakilala si Lucas sa mga kapatid at sa kanyang ina. Kaya naman, nang matapos siyang magtinda, hinintay niya si Lucas na dumating sa kanyang stall. Nang matanaw ang binata, mabilis na lumapit si Lena kay Lucas nang may ngiti sa kanyang labi. Gusto sana kitang yayain sa bahay para makilala ka ng pamilya ko. Masayang sambit ni Lena. Oo naman, pero kailangan ko munang bumili ng bulaklak o pagkain para sa kanila. Excited na sambit ni Lucas. Ano ka ba? Hindi na kailangan, no? Huwag ka na mag-abala. Natatawang sambit ni Lena. Sobrang saya ngayon ng puso ni Lena habang iniisip niya na ganito pala pag in love ang isang tao. Na makapasok sila sa bahay ni Lena, nasa sala ang kanyang ina na abalang nanood ng telebisyon habang ang dalawa niyang kapatid hindi makapaniwala na may kasama siyang lalaki. Agad din naman pinakilala ni Lena si Lucas sa kanyang pamilya. Ma, mano po? Sambit ni Lena. Ito pala si Lucas, boyfriend ko. Galak na sambit ni Lena. Napakurap si Lucas nang marinig ang salitang boyfriend. Hindi niya inaasahan na ipapakilala siya ni Lena sa kanyang pamilya bilang kanyang kasintahan. Wala din kasi sa usapan nila kung anong level ng relasyon ang meron sila. Basta ang alam niya, pareho nilang mahal ang isa't isa. Ngunit sa kabila ng pagkagulat, na puno ng kasiyahan ang puso ng makilala ng buo ang pamilya ni Lena. Magandang gabi po, ma'am. Formal na pagbati ni Lucas, saka nagmano sa ina ni Lena. Kay gwapo naman pala nitong boyfriend mo, anak. Bakit ngayon mo lang pinakilala? Nakangiting sambit ng ina ni Lena. Pasensya na po kung natagalan. Pagbibiro ni Lena. Lucas, si Eloy at si Elena pala ang mga kapatid ko. Pagpapakilala naman ni Lena sa mga kapatid niya kay Lucas. Magandang gabi sa inyo. Nakangiting sambit ni Lucas. Halina't kumain na tayo. Baka hindi pa naghahaponin itong nobyo mo, Lena. Sabi ng ina ni Lena. Masaya silang nagsalo-salo sa inihandang hapunan ng pamilya ni Lena. Hindi lang pagkain ng kanilang pinagsaluhan, kundi ang masayang kwentuhan at tawanan. Nararamdaman ni Lucas ang pagiging tunay at maalaga ng pamilya ni Lena. Napangiti naman si Lucas sa mainit na pagtanggap ng pamilya ni Lena sa kanya. Salamat po sa pagtanggap sa akin, ma'am. Sabi ni Lucas na may galang. Ano ka ba? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Masyadong formal, iho. Tita na lang. Sabi ng ina ni Lena nang puno ng ngiti habang hinahawakan ang kamay ni Lucas. Sige po, tita. Tugon ni Lucas nang puno ng pasasalamat. Sa bawat tawanan
at kwentuhan, ramdam ni Lucas ang pagiging bahagi niya sa pamilya ni Lena. Hindi niya inakala na sa isang iglap magiging ganito kalapit at komportable ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni Lena, kahit na isang beses pa lamang siyang nakapunta rito. Habang patapos ang hapunan, napansin ni Lucas ang pagod sa mga mata ni Lena. Mukhang inaantok ka na, bulong ni Lucas kay Lena. Magpahinga ka na, ako na ang bahalang maglinis dito. Uuwi din ako pagkatapos. Suwestyon ni Lucas. Sigurado ka ba? Tanong ni Lena. Tumango na lang si Lucas. Tita, napagod po ata si Lena. Kaya po kung maaari, ako na lang po ang maghuhugas dito para makapagpahinga na rin po kayo. Sabi ni Lucas na may kahalong pag-alala sa boses. Nakakahiya naman, iho. Hayaan mo na sila Eloy ang gumawa niyan. Mabuti pa, umuwi ka na rin para makapagpahinga ka. Sagot naman ng ina ni Lena. Salamat po ulit sa masayang hapunan, tita. Sabi ni Lucas, sabay niyakap ang ina nito. Salamat din sa pagpunta at pagiging parte ng gabing ito, iho. Nakangiting sagot ng ina ni Lena. Nagpaalam na si Lucas kay Lena bago ito tumulak pa uwi. Hinawakan niya ang kamay ni Lena at ngiting-ngiti siyang nagpaalam sa kanyang pamilya. Tulog ka na agad pag uwi ha, baka pagod ka rin. Payo ni Lena kay Lucas na may ngiti sa labi. Oo, ikaw rin, magpahinga ka na. Sabi ni Lucas, sabay hawak sa kamay ni Lena. Good night. Saka nito hinalikan sa noo si Lena. Nagkibit balikat si Lena, sabay ngiti. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Sa kanya't kinaway ang papaalis sa sasakyan ng nobyo. Habang nagmamaneho si Lucas pauwi, napapangiti siya tuwing naalala ang mga nangyayari sa gabing iyon. Napakasarap sa pakiramdam na makasama ang taong mahal mo at tanggap ka ng buong puso ng kanyang pamilya. Pagkakausap niya sa sarili. Pagdating niya sa bahay niya, nagpasya si Lucas na magpahinga kaagad habang iniisip niya ang magandang alaala ng gabing iyon hanggang sa inabot na siya ng pagtulog. Sa kabilang banda, habang nasa kama si Lena bago matulog, hindi niya mapigilang ngumiti sa tuwa. Napakasaya niya at higit sa lahat, masaya siya sa pagmamahalan ay pinapakita ni Lucas sa kanya at ang pagtanggap din niya sa pamilya niya. Isang gabi na hindi niya malilimutan. Isang gabi ng puno ng pagmamahal. Kinaumagahan, abala si Lena sa pagtitinda. Sa bawat bili ng mga customer, hindi niya mapigilang tumingin-tingin sa labas. Umaasa na makita si Lucas na darating. Ngunit habang nagtatrabaho siya, hindi maiwasang bumabalik ang kanyang pag-aalala. Inaasahan din niyang darating si Lucas ngayon. Ngunit lumipas na ang hapon at magtatakip silim na, wala pa rin ang nobyo. Bakit wala pa siya? Nag-alalang tanong ni Lena habang tinatanaw ang mga dumadaang tao. Hanggang sa umuwi na lamang si Lena. Mukhang hindi na makakarating si Lucas. Nang makauwi na siya, hindi niya mapigilang magtanong sa sarili kung ano ang nangyari kay Lucas. Baka may nangyaring masama sa kanya o baka may ibang dahilan kung bakit hindi siya dumating. Ang kaba umuusok sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Subalit sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siya na may magandang paliwanag si Lucas kung magkikita sila bukas. Kaya kinaumagahan, maagang pumunta si Lena sa Pangpang para muling mag-abang sa pagdating ni Lucas. Ngunit sa mga mangingisda na dumating galing sa laot, wala ning isang anino ni Lucas. Naglakas ng loob si Lena na tanungin ang kasamahan nitong mangingisda. Magandang umaga po. Alam niyo ba kung nasan si Lucas? Tanong niya sa isang mangingisda. Hindi nga lumaot si Lucas ngayon. Saka hindi naman siya nagsabi sa amin.
Sagot nito. Nang marinig ni Lena ang sagot ng mangingisda, tila bumagsak ang kanyang balikat. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang isipin o gawin. Nag-alala siya na baka may nangyaring masama kay Lucas. Subalit wala siyang tiyak na impormasyon. Sa kanyang pag-uwi, pilit niyang pinipigilan ang pagdaloy ng mga luha. Nang makarating siya sa kanilang tahanan, nadama niya ang bigat ng pag-iisip at pag-alala. Ano kaya ang nangyari kay Lucas? Tanong niya sa kanyang sarili. Wala din siya sa Westyo para magtinda dahil puno ng katanungan ang kanyang isipan hanggang sa napagod siya, kakaisip at nakatulog. Kinaumagahan, pangalawang araw na simula nang hindi niya makita si Lucas. Wala siyang ganang buksan ang tindahan pero kailangan niyang magtrabaho ulit dahil sa kanya umaasa ang pamilya niya. 2:00 nang may humintong babae at ilang bodyguard dito sa harapan ng kanyang tindahan. Akala niya turista. Magandang hapon po ma'am. Ano pong isda ang gusto niyo? Pag-aalok nito. Hindi ko ina-expect na isang fish vendor pala ang ipapalit sa akin ng ex-fiancé ko. Ano bang pinakain mo sa kanya? Mayabang nitong sambit. Nagtataka man si Lena sa mga sinasabi nitong dalaga sa harapan niya. Baka po nagkamali kayo ng taong susugurin. Sambit ni Lena. Hindi ako nagkamali. Hindi ba't ikaw si Lena Alejos? Ang girlfriend ng ex-fiancé ko na si Lucas Samaniego? Dagdag nito. Pasensya na po, wala kong oras para sagutin ang mga hinaing nyo. Kung hindi po kayo bibili, pwede po bang umalis na lang kayo? Marami pa akong importanteng gagawin kaysa makipagdiskusyon sa inyo. Magalang na sambit ni Lena. Pilit na tinatapangan ang loob, ngunit hindi nagpatinag ang babae. Tila ba hindi niya titigilan si Lena? Bakit? Natatakot ka bang harapin ako? O natatakot kang malaman kung bakit 2 araw nang hindi nagpapakita si Lucas? Hindi ka ba nagtataka? Pangaasar nito. Hindi ako natatakot sa iyo. Kaya pwede ba, kung wala kang ibang aatupagin kung hindi ang humanap ng gulo, hindi kita papatulan. Pilit na kinakalma ni Lena ang sarili. In case na hindi mo pa ako kilala, ako si Alana Mariano, ang ex-fiancé ni Lucas. Hindi ko akalain na aatras siyang pakasalan ako dahil lang sa isang fish vendor. Sabay taas ng kilay ni Alana. Napasinghap si Lena. Mas lalong dumarami ang katanungan sa kanyang isipan. Bakit ako ngayon ang ginugulo mo? Bakit hindi si Lucas? Hindi ba siya ang pinangakuan ka ng kasal? Matapang na sagot ni Lena. Kung hindi ka lang dumating, edi sana natuloy na ang matagal naming kasal. Galit na galit nitong sambit. Nahulog ang panga ni Lena sa mga narinig kay Alana. Hindi niya inasahan na ganito kalala ang galit sa kanya ni Alana. Hindi niya maintindihan kung bakit tila siya ang sentro ng frustration ng babae. Pasensya na Alana, pero hindi ko alam ang buong kwento sa pagitan niyo ni Lucas. Pero sana naman, wag mo akong idamay sa personal niyong problema. Sabi ni Lena na pilit nagpapakumbaba. Ngunit tila hindi pa rin nakontento si Alana. Hindi mo ba alam ang pinagdaanan ko dahil sa kanya? Hindi mo ba alam kung gaano kasakit na iniwan niya ako para sa iyo? Dagdag pa nito, tila ba wala nang ibang alam gawin kundi pasanin ang galit at lungkot sa kanyang dibdib. Wala kong intensyon na saktan ka. Hindi ko hawak ang puso at isipan ni Lucas. Imbis na sayangin mo ang oras mo dito, bakit hindi siya ang kausapin mo? Paliwanag ni Lena, tila ba nanlalamig na ang dugo sa kanyang mga ugat. Ngunit mas lalong tumindi ang galit ni Alana at hindi pa rin ito tumitigil sa hinaing niya. Ang hindi ko matanggap, ikaw pa rin ang pinili niya kahit kapalit na nito ang posisyon niya sa kumpanya. Ikaw na isang simpleng tendera lang. Hindi kasing ganda o mayaman ko, pero mas pinili pa rin niya ikaw. Sigaw nito, tila ba walang pakialam sa mga taong nakikiusyoso. Sana
Sana hindi ka nalang dumating. Dagdag pa nito, tila ba sa bawat salita, sumasalamin ang sakit na nararamdaman ni Alana. Sa tindi ng galit ni Alana, hindi niya napigilan ang sarili at bigla na lang niyang hinablot ang buhok ni Lena ng mahigpit. Ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Sigaw ni Alana. Bitiwan mo ang buhok ko, Alana. Wala akong ginawang masama sa iyo. Pagmamakaawa ni Lena. Nakita ng mga ilang kakilala ni Lena ang ginawa sa kanya ni Alana, kaya tinulungan siya ng mga ito. Matapos hagisan ng isda si Alana, kaya nabitawan nito ang buhok niya. What the? Sigaw ni Alana nang matamaan siya ng isda. Ang kasama naman niyang bodyguard, tinulungan siya. Magkikita pa tayo, Lena Alejos. Hindi ko kayo patatahimikin ni Lucas. Dugtong pa nito, saka naglaho. Nang hindi na niya makayanan ang mga nangyari, mabilis na tumakbo paalis si Lena hanggang sa dinala siya ng kanyang kalungkutan sa pangpang. Wala namang masama sa pagiging fish vendor. Marangal na trabaho yun. Pag-alalo ni Lena sa sarili matapos kainin siya ng mga salitang binitawan ni Alana. Oo, mahirap lang kami at kailangan pa naming magtrabaho para may makain. Hindi gaya niyong mga mayayaman na hindi niyo naiintindihin ang gastusin sa pang-araw-araw. Dugtong pa nito. Nasaan ka na ba, Lucas? Naiiyak niyang sigaw sa dagat. Kailangan niyang malinawan at hingin ang totoong kwento. Hindi niya alam ang gagawin sa gitna ng mga katanungan at pag-aalinlangan. Hindi pa nagtatagal ang relasyon nila ni Lucas. May problema na agad. Hanggang sa hindi na niya mapigilan ang sunod-sunod na pagtulo ng kanyang luha. Tila sa bawat patak ng luha na dumadaloy sa kanyang mga mata, lumalakas din ang kanyang determinasyon na hanapin ang kasagutan. Handa siyang harapin ang anuman ang katotohanan kahit gaano man ito masakit. Kinaumagahan, nagising si Lena sa ingay sa loob ng kanilang bahay. Bumangon siya para tignan ito nang makita si Lucas. Lumapit agad ito sa kanya pero inilis ni Lena ang sarili. Saka lumabas sa kanilang bahay para hindi marinig ng ina niya ang problemang kinakaharap nila. Lumakad siya papalayo. Tila ba inunahan na ang kahit ano pang pagsasalita mula kay Lucas. Lena, mag-usap muna tayo saglit. Sambit ni Lucas at marang hinawakan sa braso si Lena para tumigil ito. Galit na humarap si Lena kay Lucas. Pero sa puso niya, hindi niya alam kung handa na ba siyang harapin ang lahat ng ito. Hindi ka man lang nagsabi kung saang lupalop ka pumunta at sa 2 araw na iyon na wala ka ng parang bula. Hindi ka man lang nagsabi? Nagpupuyo sa galit si Lena. Hindi mo ba alam na sinugod ako ng ex-fiancé mo na si Alana? Dagdag pa niya. Nagulat naman si Lucas sa nalaman niya. Patawad, pero bigyan mo sana ako ng pagkakataong magpaliwanag. Ani ni Lucas, tila ba nalulumos sa nangyari. Napalunok si Lena. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hindi niya alam kung handa na ba siyang marinig ang paliwanag ni Lucas, kung handa na ba siyang tanggapin ang katotohanan. Biglaan akong tinawagan ng pinsan ko tungkol ito sa kumpanya at sa engagement namin ni Alana na hindi natuloy. Paliwanag ni Lucas. Gustong i-withdraw ng mga Mariano ang stocks nila sa kumpanya kung hindi ko itutuloy ang pagpapakasal sa anak nila. Kinagalit si Dad. Kung hindi ko itutuloy ang kasal, aalisan niya ako ng karapatan sa bilang CEO ng kumpanya. Dagdag pa nito. Mahal na mahal kita, Lena. Kaya ikaw ang pinili ko. Wala akong pakialam sa kumpanya. Kung mawala ako ng mana, ikaw ang pipiliin ko hanggang sa nabubuhay ako. Sabi ni Lucas. Tila ba puno ng pangungulila ang boses nito. Sunod-sunod na tumulo ang luha ni Lena. Hindi niya inaasahan ang ganitong pangyayari at naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na inaatang kay Lucas. Ang panganib na mawala sa kanya ang posisyon bilang CEO ng kumpanya.
Isang hamon na hindi biro. Kaya ako ginagawa ko ang lahat para mapalapit sa'yo. Kahit pakapalit nito ang marangyang buhay na meron ako, ganun na lang din ang takot ko na hadlangan ang pagmamahal ko sa'yo dahil mahirap ka lang at ako mayaman. Lena, mahal na mahal kita. Dito din nakita na niya ang luhang dumadaloy sa mga mata ni Lucas at nagsusumamo. Mahal din kita, Lucas. Patawad kung nagduda ko sa'yo. Mariing sabi ni Lena. Mas lalong tumaas ang kumpiyansa ni Lena na kaya nilang harapin ni Lucas ang mga pagsubok na ibabato sa kanila ng tadhana. Ang kanilang pagmamahalan ang magiging sandatas sa lahat ng hamon sa kanilang relasyon. Lumapit si Lucas para bigyan ng isang mainit na halik si Lena. Ang pagdampi ng kanilang labi, isang simbolo ng wagas nilang pagmamahalan. Hanggang sa hindi inaasang may nangyari sa kanilang dalawa. Ang bagay na pareho nilang gusto. Magpakasal na tayo. Sambit ni Lucas habang nagpapahinga si Lena sa kanyang dibdib. Marahan naman niyang hinalikan sa ulo ang dalaga. Kasal agad? Nagtatakang tanong ni Lena at inangat ang tingin kay Lucas. Dahil gusto kong patunayan sa'yo na hindi ang makamundong pagnanasa ang habol ko sa'yo. Gusto kitang iharap sa altar at pangakuan sa Diyos na walang hanggang pagmamahalan. Sabi ni Lucas. Nang marinig ni Lena ang mga salitang iyon mula kay Lucas, hindi niya mapigil ang mapalitan ng luha ang kanyang mga mata sa kasiyahan at pagmamahal. Ang pag-ibig na ibinigay ni Lucas, hindi lamang simpleng pag-ibig. Ito'y isang pangako ng walang hangganan at walang katapusan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at balakid, ang pag-ibig na ito'y nagpapatibay sa kanila pagkakaugnayan. Huminga si Lena ng malalim bago sumagot. Oo, Lucas. Oo, gusto ko rin magpakasal sa'yo. Bulalas niya nang may galak sa boses. Sa kabila ng mga problema ng kanilang kinakaharap, ang kanilang wagas na pagmamahalan na panalo sa kanila. Ang pagmamahalan nilang nilampasan ang lahat ng mga pag-aalinlangan, takot at mga pagsubok. Ang naging susi ng kanilang matatag na relasyon, hindi lamang bilang magkasintahan, kundi bilang mga kasama sa buhay. Lumipas ang isang buwan. Dumating ang araw ng kanilang kasal sa isang simpleng simbahan lamang. Kahit simple, naroon naman ang mga importanteng tao sa kanilang buhay, ang mga kaibigan at pamilya. Habang nasa altar si Lena at Lucas sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, ang pag-ibig na taglay ni na Lucas at Lena naging isang makahulugang simbolo ng walang hangganan at wagas na pagmamahalan. Tayo ay nagtipon-tipon dito ngayon para sa pag-iisang dibdib ni Lena at Lucas. Ikaw, Lena, tinatanggap mo ba si Lucas bilang isang lawfully wedded husband? Tanong ng pare kay Lena. Opo, Father. Matamis na sagot ni Lena. Ikaw naman, Lucas, tinatanggap mo ba si Lena bilang isang lawfully wedded wife? Tanong naman ng pare kay Lucas. Opo, Father. Mariing sagot ni Lucas. Puno ng pag-ibig ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Lena. Sa puntong ito, pakinggan natin ang ibabahagi nilang mga pangako sa isa't isa habang isinusuot ang singsing. Anunsyo ng pare habang hinahanda ang mga singsing na magiging sagisag ng kanilang pag-iisang dibdib. Lucas, sa harap ng Diyos at ang mga taong naririto, ako ay nagpapangako na ikaw lamang ang aking mamahalin at aalagaan sa hirap at ginawa, sa sakit at kalusugan. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ito ang aking matapat na pangako. Pahayag ni Lena. Lena, sa harap ng Diyos at ang mga taong naririto, ako ay nagpapangako na ikaw lamang ang aking mamahalin at aalagaan sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan. Ikaw lamang ang aking mamahalin. Ito ang aking matapat na pangako. Pahayag naman ni Lucas. Nag-uumapaw ang kanilang pag-iibigan. Sa harap ng Diyos
Kayo ay tinuturing na mag-asawa. You may kiss the bride. Anunsyo muli ng pare na nagdulot ng galak at saya sa mga puso ng mga naroon. Itinaas ni Lucas ang puting belon ni Lena para mahalikan ang asawa sa harap ng Diyos at mga mahal nila sa buhay na saksi sa kanilang pag-iisang dibdib. Ang pagmamahalan nila'y naging sagrado at opisyal sa harap ng Diyos at ng kanilang mga minamahal. Ang halik na iyon, hindi lamang isang simpleng paghagod ng mga labi. Ito'y nagpapahayag ng lubos na pag-ibig at pangako ng kanilang pagtitiwala sa isa't isa. Sa likod ng bawat halik, ang mga pangako ng bukas na may hawak na walang katapusang pagmamahalan. Buong pagmamahal nilang dinala ang isa't isa sa isang bagong yugto ng kanilang buhay. Pagkatapos ng seremonya, naglakad ang bagong kasal, palabas ng simbahan, dala ang mga ngiti sa kanilang mga labi at ang init ng pagmamahal sa kanilang mga puso. Hindi ko inakala na magiging ganito ako kasaya, sabi ni Lena kay Lucas habang hawak ang kamay ng asawa. Masaya din ako dahil sa kabila ng mga nangyari, hindi ka sumuko at pinili mo akong makasama habang buhay. Tugon ni Lucas, bakas ang kasiyahan sa kanyang boses. Pagdating sa venue na inihanda ng pamilya ni Lena, bumungad sa kanila ang walang katapusang ngiti ng mga taong sumuporta sa pagmamahalan nila. Lumapit naman ang ina ni Lena. Lucas anak, maipapayo ko lang na sana, huwag mong saktan ang anak ko. Mahalin mo siya gaya ng unang beses mong nahulog sa kanya. Maluhang-luhang sambit ng ina ni Lena. Tumayo naman si Lucas para yakapin ito. Opo ma, makakaasa po kayo na hindi ko sasaktan ang anak nyo, sabi ni Lucas. Nagsimula na rin ang program ng kanilang kasal. Tignan mo sila, sobrang saya nila, bulong ni Lena. Tuwang-tuwa sa nakikitang kaligayahan sa kanilang mga bisita. Oo nga, pero mas masaya ako dahil habang buhay na kitang makakasama. Sabay ngiti ni Lucas habang nakatingin sa kanyang asawa na may pagmamahal. Che, bolero ka talaga. Kinikilig na sambit ni Lena. Sayawan, kantahan, at masayang nagsalo-salo sa masarap na pagkain sina Lucas at Lena at ang mga mahal nila sa buhay. Ang bawat isa, tila walang pagsidlan ng kasiyahan at ang pagmamahalan nila Lucas at Lena nagbibigay ng inspirasyon sa lahat na naroroon. Mas lalong naghiyawan ang lahat na magbigay ng isang mensahe si Lucas para sa lahat. Sa mga kaibigan at mahal naming sa buhay, maraming salamat sa pagdalo sa espesyal na araw na ito para sa amin. Hindi namin akalaing magiging ganito kasaya ang pagdiriwang na ito at ito'y dahil sa inyong pagmamahal at suporta. Pahayag ni Lucas, ang kanyang mga matay nag-uumapaw sa kagalakan. Ang kasal na ito, hindi lamang pagpapakita ng pagmamahal namin ni Lena, kundi pati na rin ang pasasalamat namin sa bawat isa sa inyo na narito ngayon. Hindi sapat ang mga salita upang ibahagi ang aming pasasalamat sa inyo. Sana'y patuloy niyo kaming gabayan sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Maraming salamat muli at enjoy the rest of evening. Dagdag pa niya. Pumalakpak ang mga bisita, saka nagpatugtog ng kanilang baso, simbolo ng kiss. Kaya lumapit si Lucas kay Lena para bigyan ito ng isang matamis na halik. Pagkatapos, masayang humarap sina Lucas at Lena sa kanilang mga bisita at pinagbasdan ang mga ngiti sa kanilang mga mata. Nagpatuloy ang pagdiriwang sa buong gabi, puno ng musika, sayawan at mga kwentuhan. Ang pagmamahal at kasiyahan bumabalot sa paligid, nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa lahat ng naroon. At sa ilalim ng mga bituin at liwanag ng mga ilaw, itinuturing nilang lahat ang pagdiriwang na iyon bilang isang espesyal na gabi na hindi nila malilimutan. Pagkalipas ng ilang buwan bilang mag-asawa, hindi nagtagal na diskubre ni Lena
ang magandang balita na siya nagdadalang tao. Ngunit hindi lamang ito ang masaya nilang nalaman. Nang malaman nila na kambal ang kanilang magiging anak, tila sobra ang kagalakan nila sa kasiyahang dulot ng balitang iyon. Ang kanyang pagbubuntis naging sentro ng kanilang pagmamahalan at pagbabago sa kanilang buhay mag-asawa. Sa tuwing dumadalaw sila sa doktor para sa prenatal check-up, hindi mapigilang sumilay sa mga mata ni na Lucas at Lena ang kasiyahan at pananabik sa pagdating ng kanilang mga anak. Ang bawat ultrasound at bawat tibok ng puso ng kambal nagdudulot ng bagong sigla at pag-asa sa kanilang buhay. Naging handa silang dalawa sa mga pagbabago at hamon na dala ng pagiging magulang. Nagtulungan sila magplano at maghanda para sa pagdating ng kanilang mga anak na puno ng saya at excitement para sa bagong yugto ng kanilang pamilya. Habang si Lena nagmamasid sa asawa na abala sa paggawa ng 2 crib ng kanilang kambal. "Mahal, gusto ko ng mangga. Maaari mo ba akong kuhanan?" Request ni Lena sa asawa. Matapos din kasi ang kasal nila Lena at Lucas, napatawad na din si Lucas ng kanyang ama, lalo't maaga din nilang nalaman na nagdadalang tao si Lena ng kambal. Labis ang galak ng ama ni Lucas nang mabalitaan ito. Lumipat na rin si Lena at Lucas kasama ang pamilya nito sa isang eksklusibong subdivision sa syudad. "Kahit anong gusto mo, mahal, ibibigay ko para sa inyo ng kambal," sagot ni Lucas. Pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay para magbalat ng mangga. Mabuti na lang at nakabili siya kaninang madaling araw dahil ginising siya ni Lena sa kadahilanang gusto nito ng mangga. "Eto na, mahal, ang matamis na mangga." Masayang sambit ni Lucas. "Ano pang gusto ng mami namin?" Dagdag na tugon ni Lucas. Habang malalim na nag-iisip si Lena kung ano ang gusto niyang kainin. "Gusto kong lutuan mo ako ng bilo-bilo sa Maha Blanca." Masayang sabi ni Lena. "Patay tayo dyan. Hindi naman ako marunong magluto ng bilo-bilo at Maha Blanca, mahal." Natatawang sambit ni Lucas at napakamot na lang sa kanyang ulo. "Huwag kang mag-alala, magpapaturo ako kay mama." Dagdag pa niya. "Namiss ko na kasi yung tinitinda sa palengke na ganun. Alam mo bang masarap magluto si Aling Nenet ng bilo-bilo at Maha Blanca? Kaya nga tuwing umaga, nagpapabili ako sa kanya." Masayang inaalala ni Lena ang mga ginagawa niya dati nung hindi pa sila magkakilala ni Lucas. Lumapit si Lucas sa asawa, saka ito pinatakan ng isang matamis na halik. "Kung gusto mong bumisita ulit tayo doon, pag nanganak ka na, dadalaw ulit tayo doon." Masayang tugon ni Lucas. "Talaga, mahal?" Hindi maitago ang kasiyahan sa mukha ni Lena at ang pagiging excited niya sa maaaring mangyari. "Oo naman, para maikwento din natin sa kambal kung paano tayo nagkakilala." Sambit pang muli ni Lucas. Matapos ang ilang oras, natapos na ni Lucas ang 2 crib. Malaki ang ngiti sa kanyang mga labi habang tinitignan niya ang kanyang gawa. Para sa kanya, ito'y simbolo ng walang hangganang pagkalinga sa kanyang kambal. "Mahal, tapos na ang mga crib," bulong ni Lucas, puno ng kasiyahan. Agad na tumayo si Lena mula sa kanyang pagkakaupo sa sofa at lumapit kay Lucas. Tumingin siya sa mga crib na gawa ng kanyang asawa at hindi niya mapigilang mapaluha sa tuwa. "Ang gaganda naman nito, mahal. Maraming salamat sa pagmamahal at pag-aalaga na pinapakita mo sa ating pamilya. Napakabuti mong asawa at ama," sabi ni Lena habang niyakap si Lucas ng mahigpit. "Lahat para sa inyo, mahal," tugon ni Lucas. Hindi na niya mabilang kung ilang gabi niya ito inihanda at inisikaso, ngunit ang lahat ng hirap at pagod naglaho sa ngiti at kaligayahan na dama niya sa tuwing tinitignan nila ang mga crib na iyon. Lalo pa sumasagi sa isipan niya dito, mahimbing na matutulog ang kanilang kambal. Kinaumagahan, maagang nagising si Lena at Lucas dahil kailangan pa nilang mamili ng ibang gamit ng kambal.
Mabuti na lang at lumiban muna si Lucas sa trabaho dahil gusto din niyang parati siyang kasama ni Lena kung may kailangang asikasuhin para sa dalawang kambal. Pumasok sila sa isang department store para mamili ng mga damit ng kanilang kambal. Hindi inaasahang makikita ni Lena at Lucas si Alana. Alana? Sambit ni Lena. Kaya natigil ito sa pagpili ng mga damit pambata. Kayo pala. Congratulations pala sa wedding niyo. Sinserong sambit ni Alana. Wala nang halong galit sa dalawa. Salamat. Ikaw, kamusta ka na? Buntis ka din? Tanong ni Lena habang nakatingin sa hawak ni Alana na damit pambata. Yes, actually, 3 months pa lang. Masayang tugon nito. Wow! Congratulations din! Sa galak ni Lena, niyakap niya si Alana. Nagulat naman si Alana, pero bukal niyang tinanggap ang yakap ng babaeng dati niyang kinamuhian. Gusto ko lang ding humingi ng tawad sa mga nagawa ko sa iyo, Lena. Sana mapatawad mo ko. Sambit ni Alana pagkatapos bumitaw ni Lena sa pagkayakap kay Alana. Naramdaman naman ni Lena ang sinseridad sa mga salitang binitawan ni Alana. Alana, tinatanggap ko ang iyong paghingi ng tawad. Sabi ni Lena, puno ng pagpapatawad. Alam kong nagmahal ka lang dahil ang pag-ibig kadalasan ang bubulag sa atin kung sobra-sobra. Sana din magkaroon tayo ng pagkakataon na muling maging magkaibigan sa kabila ng mga nangyari. Tumango naman si Alana sa gustong mangyari ni Lena. Sa kanilang pagpapatawad at pagtanggap sa isa't isa, nagbigay daan sa isang bagong simula para sa kanilang lahat. Ang mga salitang iyon hindi lamang nagpapahiwatig ng pagpapatawad, kundi pati na rin pag-asa para sa isang mas maganda at mas maayos na ugnayan sa hinaharap. Nagsalita naman si Lucas. Congratulations, Alana. Tugon nito. Thank you. Mauna na ako. Masaya akong nakita ko kayo. Tugon ni Alana bago kumaway sa dalawa at umalis. Sa kabila ng mga pagsubok at hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ang pagkakataong ito nagdulot ng bagong pag-asa at positibong pananaw sa kanilang pagkakaibigan at sa paglalakbay ng buhay. Ang pag-ibig at pagpapatawad patuloy na magbibigay liwanag at lakas sa kanilang mga puso. Hindi ko akalain na buntis si Alana. Hindi makapaniwalang sambit ni Lena. Kahit ako mahal, dagdag naman ni Lucas. Tinuon na din nila ang pansin sa pamimili para sa dalawang kambal. Naglibot sila sa mga aisle ng tindahan. Pinipili ang magandang quality ng mga gamit para sa kanilang mga anak. Sa tuwing pipili sila ng damit o kagamitan, nararamdaman nila ang excitement at kasiyahan sa pagdating ng kanilang mga anak. Pagkatapos, nagpasundo sila sa driver. Ngunit hindi pa nakakapasok ang dalawa sa sasakyan. Pumutok na ang panubigan ni Lena. Hudyat na, lalabas na ang kambal. Sandaling oras, nakasama nila Lucas at Lena ang kanilang kambal. Ang mahinhing pag-iyak ng kanilang anak, parang isang melodiya sa pandinig ng mga asawa. Isang panibagong yugto naman ang nabuksan nila Lena at Lucas bilang isang magulang ng kambal. Dumating din ang pamilya ni Lena. Dala-dala ang basket ng mga prutas. Nang makita ni Lena ang kanyang ina at mga kapatid na naglalakad papunta sa kanilang kwarto, hindi niya mapigilang maging emosyonal. Kumusta ka, anak? Alam kong mahirap magluwal ng kambal. Hanga ako sa tapang na ipinamalas mo, anak. Maluhang-luhang sambit ng ina ni Lena. Ibinaling nito ang tingin sa dalawang bata na mahimbing natutulog. Ang lulusong ng mga anak mo, Lena. Dagdag pa nito. Habang nag-uusap si Lena at ina nito, biglang dumating ang ama ni Lucas. Kaya natigil ang kanilang usapan sa isang bisitang hindi nila inaasahang makita. Ang pagdating ng ama ni Lucas, tila isang sorpresa para sa lahat, lalo na para kay Lucas. Dad? Bulong ni Lucas, puno ng pagtataka
habang tinitignan ang kanyang ama. Papalagpasin ko ba ang pagkakataon na hindi ko makita ang mga apo ko? Nakangiti nitong sambit. Magandang hapon po sa inyo, pati na rin sa iyo, Lena. Magandang hapon din po, Don Samniego. Formal na pagbati ni Lena. Huwag mo na akong tawagin na ganyan. Magmula ngayon, tawagin mo na din ako ng dad o papa kung saan ka mas komportable. Tugon nito saka humalakhak. Sige po, pa. Nakangiting sambit ni Lena. Hindi akalain na makilala niya ang isang mayamang Don at ang ama ni Lucas. Masaya nitong pinagmasdan ang kambal. Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi pagkakaintindihan sa nakaraan, naroon pa rin ang pagmamahal at pag-aalala ng ama ni Lucas para sa kanya at sa kanilang pamilya. Salamat sa pagpunta pa, sabi ni Lucas, puno ng pasasalamat sa kanyang puso. Masaya akong nandito ka. Mahigpit na niyakap ni Lucas ang ama. Sa pagdating ng pamilya ni Lena at ang ama ni Lucas sa hospital, napuno ng kasiyahan ang silid. Ganon din ang pagpapasalamat nila sa maayos na paglabas ng kambal. Nagbigay ng bagong liwanag at sigla sa mga mukha ng masilayan ang pagmulat ng mga mata ng kambal. Napagtanto ni Lena at Lucas ang halaga ng isang kumpletong pamilya na nagmamahalan at nagtutulungan sa oras ng pangangailangan. Sa gitna ng yakap at mga halakhak, naging malinaw sa kanilang dalawa na ang pagmamahalan at pagkakaisa ang pinakamahalagang kayamanan na maaaring ugat sa pagiging matibay na relasyon. Ang pamilya nila ang magiging katuwang nila sa pagpapalaki sa kambal. Ang gabay nila ang magbibigay daan para mas maging mabuting magulang sila. Dito rin napagtanto nila na hindi dapat kailanman kalimutan ang mga sandaling na bigay sa kanila ng sakit dahil ito ang bagay nagturo para magtagumpay at makamit ang tunay na pagmamahalan. At sa pagtatapos ng kanilang araw, habang tinitignan ni Lena at Lucas ang bituin sa langit, ang liwanag nito nagpapakita ng walang hangganang pag-asa. Sa ilalim ng bituin, ramdam ni Lena ang init ng yakap ni Lucas. Nagbibigay ng katiyakan sa kanyang puso. Hindi ko akalain na lahat ng mga pagsubok na dumaan, eto tayong dalawa, mas lalong tumatag. Sambit ni Lucas at marahang hinalikan sa ulo ang asawa. Tama ka, Lucas. Sa kabila ng lahat ng ating pinagdaanan, tayo pa rin ang magkasama at sa bawat pagsubok, alam kong mas kakayanin natin para sa kambal. Sagot ni Lena, saka humarap sa asawa bago ito binigyan ng isang mainit na halik. Gusto kong malaman ng kambal sa paglaki nila ang mga bagay na ginawa natin. Gusto ko ding matutunan nilang magsakripisyo, magmahal ng tunay at walang takot na harapin ang hamon ng buhay na ibabato sa kanila. At ang Diyos ang maging sentro ng kalakasan nila para magpatuloy. Madamdaming sambit ni Lucas. Gusto ko ding malaman ng kambal, sila ang nagbigay ng inspirasyon sa akin na huwag sumuko at tuparin ang sinumpaang pangako sa harap ng Diyos at sa mga mahal natin sa buhay. Dagdag pa ni Lucas, mahal na mahal kita, Lucas. Puno ng pagmamahal na sambit ni Lena sa asawa. Mahal na mahal din kita at ang kambal, kayo ang matuturing yaman ko na hindi ko kayang ipagpalit sa kahit anong halaga ng pera. Tugon din ni Lucas. Ang mga salitang iyon, nagbigay lakas ng loob at inspirasyon kina Lena at Lucas. Sa bawat pangarap at hikain nila para sa kanilang kambal, tila nagiging mas malinaw ang kanilang misyon bilang mga magulang. Sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng bawat pagsubok, ang kanilang pag-ibig at determinasyon hindi maglalaho. Sa pagmamahal ng isa't isa at sa gabay ng may kapal, handa silang harapin ang anumang hamon na darating sa kanilang pamilya. Sa pagwawakas ng kanilang kwento, natutunan nila ang kahalagahan ng pagtitiwala sa isa't isa. Samahan pa ng wagas na pag-ibig ang magbibigay daan sa mas maligaya at makabuluhang buhay. Kasabay ang matinding pananalig sa may kapal.
ang pagmamahal ni na Lucas at Lena hindi lamang isang kwento, kundi isang katotohanang buhay na patuloy na yumayakap sa kanilang mga puso't isipan. At sa mga darating pang araw, ang kanilang pag-ibig magpapatuloy na umusbong at maglaho man ang mga bituin sa langit, ang liwanag ng kanilang pagmamahalan mananatili sa kanilang puso't isipan hanggang sa wakas. Hanggang dito na lang nagtatapos ang kanilang kwentong pag-ibig ni na Lucas at Lena. Maraming salamat mga katwini sa pagsubaybay sa kanilang kwento. Sana'y marami kayong natutunan sa kanang dalawa. Muli, maraming salamat mga katwini sa pagtangkilik ng mga videos ko.